pasususpendihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa diesel at gasolina gaya ng ginawa niya sa LPG at kerosene. May iba pa raw kasing paraan para mas makinabang ang mahihirap na hindi tinatapyasan ang kita ng gobyerno. Narito ang report ni Maricel Halili. Mukhang malabo pang mangyari ang ipinapanawagan ng marami na suspensyon sa excise tax ng diesel at gasolina sa ngayon. Sabi ng Department of Finance, hindi ito kasama sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Bongbong Marcos. Lumalabas kasi na 85% ng gumagamit ng diesel at 50% ng gumagamit ng gasolina ay mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, sabihin natin 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Yun po ang implikasyon nito. Mas makikinabang daw ang mga pinakaapektadong sektor sa fuel subsidy, gaya ng 10% diskwento sa bibilhing diesel ng public utility vehicles. Bukod dito, tinatayang 6 na piso lang kada litro ang mababawas sa langis kapag tinapyas ang excise tax. Hindi raw ito tulad ng liquefied petroleum gas o LPG at kerosene na karamihan ng gumagamit ay mahihirap. Kaya nga ito agad ang tinanggalan ng excise tax ng Pangulo. Sa taya ng DOF, nasa 4.1 billion pesos ang mawawalang revenue o kita sa gobyerno dahil sa suspensyon ng buwis para rito. Pero kaya raw ng gobyerno na mawala ang pondong ito. Ang mas mahirap daw na mapagbigyan ang pagsuspinde sa value-added tax ng langis. Nasa 120 billion pesos daw kasi ang mawawala sa kita ng gobyerno kung VAT ang tatanggalin hanggang Disyembre. So kapag sinuspend po natin VAT, ang ibig sabihin po, meron po mga revenue losses at baka nga po may mga certain programs ng gobyerno na hindi po mapondohan. Sa ngayon, bahagyang kumalma ang merkado dahil sa ipinatupad na rollback sa langis ngayong araw. Yun nga lang, hindi sigurado kung hanggang kailan ito. So, will it continue? I cannot tell you because it depends on the tweet of President Trump. Kung ano yung sasabihin niya, it has an effect. Unfortunately, it has an effect on the trading prices, di ba? May masasabi lang maganda, bababa. May sasabihin naman na confusing things, then it goes up again. Pag-aaralan naman daw ng pamahalaan ang suspensyon sa mga buwis kada buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.